magandang hapon po sa ating lahat. Isa pong malaking karangalan ang pag-imbita ng ICER, lalo na kay Ma'am Karen, upang aking ipagkatang estilistika at katangian ng mga butong ng Kankanami Benguet. Bilang pagsisimula ay nais ko munang magbigay ng kaunting kaalaman tungkol sa estilistika. Ito ay isang pagsusuri sa natatanging pagpapahayag sa isang wika at paglalarawan sa layunin at epekto nito. Pinag-aaralan din ang estilo ng pagkakagamit sa wika sa iba't ibang konteksto at upang magbigay ng detalyadong paglalarawan sa isang akda. Sige. Ngayon, bakit nga ba ako nagka-interes na pag-aralan ang paksang ito? Una, alam natin na bawat pangkat etniko sa mundo ay mayroong pasalitang panitikan gaya ng bugtong na hindi pa naisusulat. Ang mga Kankanaoy ay mayroon din silang sariling pasalitang bugtong na ginamitan syempre ng kanilang sariling mga salita na kinapapalooban din ng ilan sa mga salita nilang yon ng kanilang kultura. Oo. Ang bugtong, bilang pangalawa, ay ang bugtong din ay isang magandang paraan ng pagtuturo sapagkat ito ay mayaman sa grammatical na aspeto. Maganda rin kagamitan sa pagtuturo ng isang lengguwahe at kultura ng isang lugar. Okay. Sige. Sa pag-aaral naman ni Thakur, ay inirekomenda niya na maaaring gamitin technique sa pagtuturo ng talasalitaan sa lahat ng paaralan ang pagsusuring estilistika. Kaya nararapat lamang na may kagamitan sa pagtuturo rito. Okay. At bilang pangkalahatang layunin ng pag-aaral na to, ay nais kong tugunan yung isinusulong ng CHED at Komisyon ng Wikang Pilipino na dapat ituro sa antas tertiarya ang vernacular na panitikan o mga panitikang region gaya ng bugtong. Ikalawa, sa pamamagitan din ng pagsusuri sa mga estilistika at katangian ng mga bugtong, magagamit ito sa pagtuturo sa ilang pangunahing asignatura ng Bachelor ng Sining sa Wikang Pilipino, gaya ng Araling Pangwika at Araling Pangpanitikan. Okay. So, ang aking ginawa sa aking pag-aaral na to ay aking sinuri ang estilistika ng mga bugtong ng Kankanami Benguet. Pagkatapos kong masuri ang mga estilistika, ay aking dinalumat or diniskubre kung ano ba yung mga katangian ng mga bugtong ng Kankanami Benguet. So ating ginamit ang kwalitatibong metodo sa pagsusuri upang nilalaman ng disenyo sa pag-aaral na to. Ngayon, yung mga bugtong ay aking kinalap mula sa munisipyo ng Kapangan, Kibungan, Bugyas, Bacon at Mankayan.
hindi ko na isinali yung Kankanaey ng Mountain Province dahil katulad nga ng mga nabanggit kanina ay medyo iba rin yung kanilang paraan ng pagpapahayag at marami silang mga salita na iba yung pagpapakahulugan nila. Ngayon, ako ay nakipanayam sa 5 kalahok sa bawat munisipyo kung saan bawat kalahok ay nagbigay ng tig-anim, actually, tigit pa, tig-anim na bugtong. Nais ko lang ding idagdag na yung mga bugtong na to, kaya hindi dumaan sa NCIP dahil yung mga bugtong na to ay aking kinalap noong 2012 and nung time na yon hindi pa masyadong stricto. So yun. Okay. So, yung mga kalahok ay mayroong mga kwalifikasyon. Dapat sila ay may edad na 6 na po pataas, may 6 na pong taon na naninirahan sa munisipyo, may kamalayan sa katutubong bugtong na naipasa sa kanila ng kanilang mga ninuno at dapat taal na nagsasalita ng Kankanaey. Okay. Pagkatapos kong maitala yung mga bugtong, syempre, binalikan ko ulit yung mga kalahok para ipakita kung tama nga ba yung mga naitala ko. Okay. Sa pagsusuri, doon sa unang suliranin, kung saan aking sinuri yung mga estilistika, ay aking ginamit yung modelo ni Alabi. Subalit ito ay aking medyo binago dahil yung original na modelo ni Alabi ay mayroong 4 na antas, lexicosyntactic na antas, phonologia, morphologia at graphology or graphologia. Ngunit hindi ko na isinali yung graphology sapagkat ang mga bugtong ay aking kinalap sa pamamagitan ng pakikipanayam. Okay, so bukod dyan, ay akin ding idinagdag ang mga panlapi sa antas morphologia at yung pagtawag na tayutay sa ilalim ng pagpipilian under lexicosyntactic na antas. Dahil, kaya ko ito isinali dahil nung partial akong or initial akong nagsuri ay kinakitaan ko ang mga bugtong ng mga panlapi at saka pagtawag. Okay. Para naman sa ikalawang suliranin, mga katangian ng mga bugtong ay aking ginamit ang coding at thematisasyon. Nais ko lang idagdag na doon sa sinaunang salita or archaic na nailantad doon sa estilistika ay aking idinaan sa validasyon kung saan actually bukod doon sa mga kalahok din na nagbahagi ng bugtong, may 150 na mga mag-aaral akong tinanong and 110 yung mga nag-confirm na hindi na existing or hindi na masyadong ginagamit yung mga sinaunang salitang nadalumat under estilistika. Okay. So, dadako na tayo sa aking resulta. Tignan natin kung ano-ano ba yung mga estilistika ng mabugtong na nailantad sa pag-aaral na to. Nais ko lang magbigay ng kunting kaalaman tungkol sa 3 antas na to. So, bale, ito lang yung mga sinuri ko. Kasi sabi ko nga kanina, hindi ko isinali yung graphology ni Alabi. So, ang lexicosyntactic ay isang pag-aaral sa pattern ng syntactic. At ang pattern ng lexicosyntactic ay nalilikha sa pamamagitan ng pag-uulit ng salita, parirala, pagtanggal ng salita, at pagpapalit sa pagkakasunod-sunod ng mga tayutay. Nalilikha rin ang lexicosyntactic sa pamamagitan ng mga tayutay. Samantala sa phonologia, ito ay ang pag-aaral sa sistema ng mga tunog ng isang particular na wika. Ang morphologia naman, alam natin na ito ay pag-aaral ng mga morphema. Okay, so tingnan natin yung mga nailantad sa lexicosyntactic.
may dalawang kategorya, ang lexicosyntactic, ang mga pattern at pagpipilian. Siyempre, Filipino ko. Ah, so, yun. Kaya unahin natin, ano ba yung mga nailantad sa mga pattern na kategorya? Ah, Kaya ko lang ipapakita tong graph na to para makita natin yung bilang ng bugtong na nagilantad sa bawat uri doon sa kategorya ng pattern. Kaya sa walang pang-ugnay, may bugtong na or may 10 bugtong na naglantad dito. Sa pag-uulit ng mga salita naman ay may 9 na bugtong. Ngayon, dahil napakarami, actually yung mga nailantad, kung kaya, at alam kong kukulangin ng oras, kaya magbibigay lamang ako ng isa or dalawang halimbawa. Kaya sa walang pangugnay, nailantad ito sa bugtong na ito. Katulad nito, in pasiro, in pangato, in polipol, in siklot. Dito, parang iano ko lang, sinasabi ng nagbubugtong ang para ng pagsuot ng wanes. So, makikita natin dito na walang kahit nanong pang-ugnay na naidagdag sa bugtong na to, sapagkat ang ilan sa mga pang-ugnay ng Kantaray Benguet ay ya, na ang katumbas sa wikang Pilipino ay at, ngam, or asiat, na katumbas naman ito ang pero, subalit, ngunit, at na at wino. Nakakatumbas naman ito ang O sa wikang Filipino. Okay, so wala tayong makikitang kahit na isa sa bugtong na to. Sa pag-uulit naman ng mga salita, kung saan ito ay isang retorikang paraan upang maipakita ang pag-uulit ng mga salita sa simula ng magkakasunod na pangungusap. So, makikita natin dito na naulit yung salitang sangtan. Sangtan kop si tabtaba, sangtan tabtaba si tong-a, sangtan tong-a si batin. Ang sagot dito ay mangga. Sa Pilipino, balutin ng balat ang laman. So, yung sangtan, nangangahulog ang balutin. So, makikita natin dito na naulit ang unang salita sa bawat line o pangungusap. Isa pang halimbawa, sa bugtong naman na nuin tukdo na an-ando, nuin takdag na ap-aplik. Kapag umupo siya, mas mahaba. Kapag tumayo, mas mababa. Alam kung alam niyo ang sagot ng aso, di ba? So makikita natin dito na naulit na naman yung salitang no. Sa Filipino, kapag. Okay, so yan lamang po. Dadako naman tayo sa pagpipilian na kategorya. Okay. Sa kategorya naman na to, narito naman yung mga uri under pagpipilian. So, narito yung bilang ng mabugtong sa bawat nasuri. Ang pun ay may 3 or 3, pagmamalabis, 7, personification, 1 lang, pabalikho, 3, pagwawangis, ito ang pinakamarami, may 41, sinaunang salita or RK, 11, at pagtawag, 2. So, yung pagtawag yung isinali ko doon sa modelo. Okay, magbibigay na naman ako ng isang halimbawa or 2 yata sa uri na to. Ang pun ay isang salitang pareho ang baybay, ngunit magkaiba ang kahulugan. Makikita natin to sa bugtong na ito nga. Sino di ubla ay maatrasan. Ang sagot ay tunod or pagtatanim ng palay. Ibig sabihin, ano raw yung trabaho na naatrasan? Okay. Babasahin ko yung paliwanag ha. Kung pakikinggan or babasahin ang bugtong dahil sa terminong maatrasan or uurungan,
or aatrasan, iisipin ng sasagot na tumutukoy ito sa anumang trabahong uurungan ng kahit sino. Kaya mag-iisip siya ng sagot sa tanong na trabaho na inaayawan. Subalit kung susuriin, ang terminong maatrasan na ginamit ng nagbubugtong ay tumutukoy pala sa trabahong isinasagawa sa pamamagitan ng pag-atras, sapagkat ang salitang tulot sa kankanaoy ay nangangahulugang pagtatanim ng palay na paatras ang mga tao habang nagtatanim. Okay, meron pa akong isang halimbawa. Ang bugtong na bonbon tiya, dua ay bonbon, sa ay tiya. Ang sagot ay bonbon tiya. Ang salitang bonbon sa Kankanay Benguet ay tumutukoy sa pagtatabon ng lupa bago or pagkatapos tamnan ng patatas, repolyo, or anuman. Ngunit sa bugtong na ito, ang nagbubugtong ay tumutukoy sa mga salitang ginamit mismo sa sagot na bonbon tiya. Ang salitang tiya ay walang kahulugan sa wikang Kankanaoy. Ang paggamit ng mga kankanaoy sa bugtong ng mga salitang may dalawang kahulugan ay nagdudulot ng kalituhan at mapanghamon sa mga tagapakinig na mag-isip ng mas malalim upang maunawaan ang tunay na mensahe ng bugtong. So parang dinagdag ko lang yung palwari kayo. Okay, sa pagwawalis naman, narito naman yung halimbawa. Waday usay liyang, nanapnos katong atong-a. Ang sagot ay tuto. May isang kuweba, puno ng maraming buto. Bibig ang sagot. At alam natin na siyempre, pinaghahambing yung liyang or kuweba doon sa bibig na puno ng ngipin. Inihambing doon sa kuweba na maraming tulang. At sa kulturang Pilipino, usually yung mga patay ng mga kankanaay ay inililibing noong unang panahon sa kanilang mga kuweba. Kaya puno ng buto ng tao. Isa pang halimbawa pa pala. Baoy ko ay ando-ando na kwalto-kwalto. Ang sagot ay kawayan. Bahay kong napakahaba, maraming kwarto. So, kawayan at saka ang baoy at kawayan ang inihahambing dyan. Siyempre, alam naman natin na ang katangian ng kawayan ay nahahati sa maraming division or bias. Okay, dadako naman tayo sa sinaunang salita. Maraming nailantad na mga sinaunang salita, pero namili lang ako ng dalawa. So, ang bugtong na dinan amag indawat na, dinan ala adina inusal, dinan usal adina inila. Ang sagot ay kalong or kabao. So, yung gumawa raw, ibinigay niya. Yung kumuha, ginamit niya. Yung gumamit, hindi niya nakita. So, ang sagot dyan ay kabao. Ngayon, ang kalong na sagot dyan ay hindi na ito masyadong ginagamit sa kasalukuyang henerasyon. At batay yan, syempre din sa mga tinanong ko na mga mag-aaral. And lumabas yan sa naunang pag-aaral ni Sir John Ray na isa yan sa arcade. Oo. So, yan. Ang ikalawa ay kakalong na mula naman sa bugtong na wadari takurik udemang adi kautupaan. So, mayroon daw siyang takurik sa doon, sa malayo na hindi nadudumihan. Yun. So, ang kakalong ay hindi, isa itong uri ng halaman na nakikita sa kabundukan. Kaya siguro hindi ito masyadong ginagamit o kilala ng mga kabataan, mga mag-aaral sa ngayon, ng mga kankanaoy, dahil siguro hindi na sila pumupunta ng kabundukan. Kaya hindi nila alam na may ganitong halaman. Or siguro kung makikita nila, hindi nila alam. And yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, nung
tinanong ko, yung maraming mga mag-aaral ay hindi sila familiar sa salitang ito. Okay, dadako naman tayo sa pabalik po. Ito naman yung pahayag na parang salungat sa likas na pagkukuro, ngunit nagpapakilala ng katotohanan o may malalim na ibig sabihin. Sa bugtong na, as isa ay mula, siyat at adu di mangimula. Sa Pilipino, iisang halaman, kailangan maraming tao ang magtatanim. Ang sagot dito ay nati ay ipugaw or patay na tao. Sa literal na pag-unawa, tila hindi umaayon sa nakasanayan na gawain ang pagtatanim ng maraming tao sa isang halaman lamang. Ngunit, kung susuriin ang sagot ng bugtong na nati ay ipugaw, mauunawaan na may mas malalim na ibig sabihin pa pala sapagkat ang patay na tao nga naman ay likas na inililibing o inihahatid ng maraming tao sa kanyang huling hantungan. Okay, so yan lamang po yung mga nailantad under lexicosyntactic. Tadako naman tayo sa phonologia. Narito po yung mga apat na kategorya na nailantad sa mga bugtong under antas phonologia. Unahin natin yung mga elemento ng tugma. So, narito na naman yung bilang ng mga bugtong na naglantad sa tugmang elemento na may 53, pag-uulit na 5, pag-uulit ng parehong tunog ng katinig na may 20, at pag-uulit ng parehong tunog ng patinig na may 11. Sa tugma na nasa loob ng linya, kasi sa elemento ng tugma, mayroong nahati na naman yan sa dalawang pangkat. Ang tugma na nasa loob ng linya at tugma na nasa dulo ng linya. Kaya ang bugtong na ito ay nagpapakita nito. No tumugdo ka, ay no tumugdo, ando. No pumika, aptik. Ang sagot ay aso. So, ang magkatugma dito ay ang tumugdo at ando. Sa ikalawang halimbawa natin ay dua ay bola, bola at daya ang magkatugma. Sa tugma na nasa dulo ng linya naman, na ilantad sa bugtong na to, uray untoy amayam, ununo dendaka. Uray untuyat mo, tultula dendaka. Ang sagot dito, alino or alidong, sabi nga natin kanina, may mga iba't ibang varieties man ka namin, di ba? So, actually sa amin, alidong. Oo. Alino, hindi mo alam kung kanina yan. Ang ibig sabihin ay anino. Sa Pilipino pala, kahit saan ka magpunta, sinusundan ka. Ay, sinusundan. Sinusundan ka niya. Kahit anong gawin mo, tinutularan ka. Sinyan po. Okay, so sa alliteration naman tayo. Ipinakita naman ito ng bugtong na ito. In pasirok, in pangato, in polipol, in siglot. So, makikita natin dito na naulit ang unang titik or tunog sa bawat salita na i. Ito pala, bilang karagdagan, sinasabi nito kung paano isusuot yung wanas. So, isinailalim, itinaas, ipinaikot, itinalim. Parang gano'n. Sa pag-uulit ng parehong tunog na katinig naman, nailantad naman dito. Nood ng matay.
no bagsam matago. Ang sagot dito ay bawat or trumpo. Duwa di sikina at ano di bubong na. Ang sagot ay manok. Dalawa lang daw yung paa niya, pero marami siyang bubong. Oo. Sa unang bugtong, ang tunog na ay paulit-ulit na makikita sa mga salitang ugnam, matay, bagsam, at matago. Samantalang yung tunog na din naman, ang mga naulit sa ikalawang bugtong. Isa lang yung binigay kong halimbawa. Sa pag-uulit ng parehong tunog na patinig naman, makikita naman dito sa bugtong na to. Ugaw, ugaw ama agdaya, madness ng daga. Sigaw ni ama sa langit, naririnig sa kalupaan. Parang ganun. So, ang sagot dito ay kido or kulog. Kaya ang naulit dito ay yung tunog na Dadako naman tayo sa morpologiya. Narito yung mga kategorya na nahilantad naman under antas na morpologiya, mga panlapi, pag-uulit at pagkakaltas. Oo. Di ba ang panlapi, mayroong tatlong uri, unlapi, gitlapi, hulapi, at meron din ganyan sa kankanaoy. Kung meron sa wikang Pilipino, meron din sa kankanaoy. So, sa unlapi, nailantad yan sa bugtong na to. Natulad ay tutuwa, ulay gaab bana. Ang sagot ay itit di uling or yung pang-ipit ng uling. Noong unang panahon kasi, yung paraan ng pagluluto ng mga kankanaoy, ay yung kahoy or panggatong. Kaya syempre, habang nauubos yung panggatong, nagiging gaab or nagiging uling. So, yun. Makikita natin dito yung unlapi sa wikang kankanaoy na katumbas nito ang mang sa wikang Filipino na nagpapahiwatig ng makauring morpema or pang-uri. Gaya ng salitang pinagamitan na natulad or matapang. So, kumbaga, kung sa Pilipino, ma plus salitang ugat na tapang. So, matapang. Nukan ka na plus tulad. Yun. Sa ikalawang halimbawa natin, nuwang ang patuki, man taod-taoli. Ang sagot ay lampaso. Ang unlapi dito ay yung man. Ang man ay nagpapahiwatig pa rin ng pang-uri. Dahil sa pinagamitan na salitang man taod-taoli or ibig sabihin, pabalik-balik. Yun. Sa gitlapi naman, nailantad sa mga bugtong na to. Halimbawa, bonbontia, kinabite, kinason. Ang sagot ay kulabis or posporo. Yung kabiti ka, no? Inayos. So, naging ano. Sa ikalawang halimbawa naman, inihinkaw da sisya, magay lungon na. Ngam pinudal da sisya, waday lungon na. Ang sagot ay mali. Noong tinabunan ng lupa or parang inilibing, wala siyang lungon or walang kabaong daw. Ngunit nung binudal sa kankanaoy, sa konotasyong kankanaoy at kultural, ay yung pag-hukay ulit sa bangkay para isagawa ang isang ritual. So, hinukay siya. Wala lungon na. Ang gitlapi naman dito ay ang in, na katumbas ng in pa rin sa wikang Filipino na nagpapahiwatig ng aspektong perpektibo dahil sa salitang kinabite at binudal. Ulitin ko, ang binudal ay hinukay muli ang patay sa kontekstong kankanaoy bilang bahagi ng isang ritual na isasagawa. So, parang dinagdag ko lang yan para maintindihan natin. Kasi syempre, pag hinukay, iba yun eh. Yung parang literal na hinukay. Okay, may
hulapi naman ang makan kanakoy. So, nailantad naman sa bugtong na to. Uray untoy amuyam, ununulun da ka. Noon nato, mapupukot. Ang sagot dito, alino, parang isang version to ng bugtong. Hindi ko napansin yun. So, ang na hulapi dito ay katumbas naman ang sa wikang Pilipino na nagpapahiwatig ng aspektong pandiwang imperfektibo, gaya ng salitang ununodon na naikabit sa salitang ugat na unod. Ununodon, sinusundan. So, kasalukuyang nangyayari. Kaya siya imperfektibo. Sa pag-uulit naman, alam natin na may dalawang uri, ganap na pag-uulit at partial or di ganap na pag-uulit. At meron din, ang makan-kanain. So, ito yung nais kong ibahagi. At nakita to sa mga bugtong na to. Baoy ko ay ando-ando na kwalto-kwalto. Ang sagot ay kawayan, nabanggit ko na to kanina. Ang ando-ando ay napakahaba or mahabang-mahaba. So, ang salitang ugat dito ay ando. Ibig sabihin mahaba. Pero dahil naulit ando-ando, ibig sabihin napakahaba. Bunbun tiya sa ay ina at ado di anak na. Ado-ado, nanagayang. Ang sagot ay sayote. So, ang naulit naman sa bugtong na to ay yung salitang ugat na ado. So, ado-ado. No ado, una na marami, pero dahil ado-ado, napakarami. So yan din yung isang katangian ng mga kanta-kanakoy. Wika-kanta-kanakoy. Parang pag inulit mo, parang nagiging kasukdulan na pag-uwi. Ay, sorry. Sa di ganap na pag-uulit naman, no intukdo na an-ando. No intagdod na up-active. Kapag uupo, medyo ando. Parang ganun. Kapag tumayo, medyo active or medyo mababa. Sa salitang an-ando, inulit ang unang pantig na an upang ipakita o ikumpara na mas mahaba ang aso kapag nakaupo at mas mababa naman kapag nakatayo. Dahil sa pag-uulit naman ng unang pantig na up sa salitang ugat na up-active. Sa pagkakaltas naman tayo, sa bugtong na noog nam matay, nobagsam matago. Ang sagot dyan, bawat or yung trumpo, nabanggit ko ulit yan kanina, ang ugnam or ibig sabihin sa wikang Pilipino na hawakan, ay nakaltas ang punemang i or sa salitang ugnam, ngunit pareho pa rin ang kahulugan. So sa wikang Kankanay, pwedeng ugnam or ugnam. So, yan lamang po yung ilan sa mga estilistika ng mga bugtong ng Kankanay Benguet na pinag-ugutan ko para naman sa mga katangian ng mga bugtong ng Kankanay Benguet. So, aking ilalahad yung mga katangian ng mga bugtong ng Kankanay Benguet sa pamamagitan ng isang mnemonic na igorota. Kaya ang ay, ibibigay ko muna kung ano yung para sa bawat letra. Sa ay, ipinamamalas ang katalinuhan at pagkamalikhain sa paggamit ng wikang Kankanaon. So yan ang isang nadiskubre ko na katangian ng mga bugtong ng Kankanay Benguet. Ikalawang katangian, ginigising nito ang imahinasyon. Okupado ng matayutay at matalinghagang salita. Rhetorical ang tanong,
Organisado, may relasyon, at pagkakaisa ang mga salita. Tatakkan ka natin. Ang mga bugtong ay nakakalito. Kaaya-aya sa pandinig. So yan po yung mga katangian ng mga bugtong ng Kanta ng Benguet na aking nadiskubre batay sa mga estilistika. Actually, pwede pang madagdagan to ng mga susunod pang mga magsasaliksik kung sakali. Ngayon, nais ko namang ibahagi kung saan ko ba hinugot ang bawat katangian na to, particularly. So yung unang katangian natin, nailantad to sa lexicosyntactic na antas, actually, pati sa phonolohiya at morpholohiya. Ang pagbuo ng mga bugtong ay nangangailangan salita upang ilarawan ang isang bagay o konsepto sa paraang hindi literal at naipakita ito sa mga bugtong ng Kankanaang Benguet. Ang paggamit ng pun, metapora at iba pang tayutay ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagkamalikhain at kaalaman sa mga salitang may malalim na kahulugan. Sa pattern ng ascendenton o paggamit ng serye ng mga salita na walang pangugnay, ay nagpapakita ng mas diretsahang pahayag. Sa anaphora o pag-uulit ng mga salita, ay nagpapakita naman ng kasanayan sa pagbibigay diin sa mga particular na ideya. Katulad ng nabanggit ko, naipakita pa rin ito sa phonological. Dahil sa paggamit ng tugma, alliteration, pag-uulit ng parehong katinig at pag-uulit ng parehong patinig na nagpapakita ng kahusayan sa paglikha ng tunog ng kaaya-aya sa pandinig. Ang pagkakaroon ng ritmo at sukat ay nagpapadali ng pagbigkas at pag-alala ng bugtong na isang tanda ng mataas na antas ng pag-unawa sa tunog ng wika. Ang melodic intonation at ritmo ay nagpapakita ng kasanayan sa paglikha ng masining at makabuluhang mga pahayag. Sa morphologiya, ito rin yung isang pinagugutan sa katangiang to. Ang paggamit ng panlapi, pag-uulit ng salita, pagkakaltas at pagpapalit ay nagpapakita ng kahusayan sa pagbuo at pagbabago ng mga salita upang makalikha ng mga bagong kahulugan at pahiwatig. Ang paglikha ng mga bagong salita o paggamit ng mga bihirang anyo ng salita ay nagpapakita ng malalim na kaalaman sa istruktura ng wikang Kankanaoy. Bukod sa paglikha ng mga salita, ang paggamit sa mga sinaunang termino ay nagpapakita ng kasaysayan at ebolusyon ng wika na nangangailangan ng mataas na antas ng kamalayan at kaalaman sa iba't ibang anyo at gamit ng salita. Sa ikalawang katangian naman ay nadiskubre dahil sa mga to. Sa halip na direktang sabihin, ang mga bugtong ng Kankanaang Benguet ay ginamitan ng mga tayutay tulad ng metapora at pun upang lumikhan ng tagasagot ng mga nakikinig. Ang paggamit ng mga teknik tulad ng personification, pagtawag sa mga bagay na wala naman sa paligid, at paggamit ng mga salitang sinauna ay nagpapalagdag ng mga elementong ito ay nagpapalalim sa pagkakaintindi ng mambabasa o tagapakinig sa mga kakaibang paraan ng pagpapahayag. Okay, ang ikatlong katangian ay nailantad pa rin sa lexicosyntactic at maobserbahan ito sa subcategory ng lexicosyntactic na pagpili, particular sa paggamit ng metapora at pun. Dahil sa mga salitang ginamit na may matalinghagang kahulugan. Ang bugtong na mga Kankanaoy ay karaniwang gumagamit ng mga salitang may malalim na kahulugan o matalinghaga upang magbigay ng pahiwatig na kailangan ng malalimang pag-intindi ng sumasagot.
Sa rhetorical ang tanong naman, makikita ang katangiang ito sa iba't ibang halimbawa sa ilalim ng lexicosyntactic. Particular sa mga pattern, yon, sapagkat ang struktura ng bugtong bilang isang tanong ay bahagi ng pagkakaayos ng mga salita at pangungusap. At ng mga salitang may dalawang kahulugan. Sa katangiang ito, kapansin-pansin sa mga bugtong na ang kanilang mga sagot ay may pagkakaisa o relasyon sa mga bugtong mismo. Ito ang nagbibigay ng pahiwatig sa tagasagot ng bugtong. Makikita ang katangiang ito sa lexicosyntactic sa kategoryang pagpipilian na metapora, kung saan inilalarawan ng bugtong ang mismong sagot. Katulad yung kawayan, yung bahay, ano. Sa paghahambing naman ng mga bagay, makikitaan ito ng pagkakatulad sa kanilang katangian o mga katangian. Halimbawa, inilarawan na nagbubugtong ang kanyang bahay na mahaba at may maraming kwarto. At ang paglalarawang ito ay may pagkakatulad sa itsura ng kawayan na siyang sagot sa bugtong na mahaba at may maraming bias o division. So, nabanggit ko na yan kanina. Sa tatakkan kanaoy naman, may tatakkan kanaoy ang mga bugtong dahil masasalamin dito ang kanilang mga kultura na nailantad sa mga salitang sinauna na ginamit gaya ng tapoy, kalong, kakalong, wanas, adiging, binudal, at iba pa. Halimbawa, ang salitang binudal na nangangahulugang hinukay ay may nabanggit ko kanina na muling hinukay ang nakalibing ng patay upang isagawa ang anumang sinabi ng mankutom ayon sa interpretasyon niya sa sinabi ng sinumang miyembro ng pamilya ng patay na senyales na pinahiwatig daw ng patay. So, maaring sa panaginip o pagkakasakit ng isang miyembro ng pamilya. Noon kasi, although hindi masyadong naipapractice yata ngayon, noon kapag ang isang kankalaoy ay nanaginip na parang yung kabaong daw o yung pansyon, pinaglibingan ng patay, na isa sa miyembro ng kanilang family ay halimbawa, pinasok ng tubig, kunwari, ganun. So, once na sinabi mo yun sa manputom or sa magulang mo, talagang maging aligala sila na, ay, kailangan magsagot ng ritual, parang ganun. So yun, part ito ng ritual na kanilang isinasagawa. Na kailangan bukayin mo yung patay, tapos ilalatag doon, tapos may iangatang, yung mga ganun, magkakapsyon ng manok or baboy, so on. Ang mga bugtong ay nakakalito sa paggamit ng mga phone, nakakalito dahil sa dalawang interpretasyon o kahulugan ng salita. Kahulugan, depende sa konteksto. Ganon din sa paggamit ng mga salitang may magkakaibang interpretasyon. Kaya kailangan talaga ng malalimang pag-iisip. Yung kaaya-aya sa pandinig na katangian ay nailantad dito sa paggamit ng pahayag na walang pang-ugnay at pag-uulit ng salita, kung saan ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita ay nagdudulot ng ritmo at musika sa bugtong. So yan ay under morphologia. Ngunit, bilang karagdagan na ipakita pa rin ito sa phonologia, dahil sa paggamit ng mga tugmang elemento, aliterasyon, pag-uulit ng parehong katinig, at pag-uulit ng parehong pagdinig. So, ang mga elementong ito ay nagbibigay ng kaayusan at musikalidad sa bugtong na nagiging sanhi ng pagiging kaaya-aya nito sa pandinig. Halimbawa, although hindi ko ito nabanggit kanina, pero isa ito sa mga nasuri. Ang bugtong na ingan gawili na pupukitan si Manin ay ginamitan ng tunog na I at A sa mga salita, kaya nagbibigay ng musikalidad at magandang dalon sa bugtong. Sa morphologia naman ay naipaghiwatig ang katangian ito. Dahil sa mga pag-uulit at mga panlapi, kung saan ang mga salitang binabago at inaayos ay lumikha ng magagandang tunog at magandang pakinggan. Kaya kung inyong napansin yung mga kinakaltas or yung sa isa pala yun, yung mga inuulit na parang may nagiging maganda yung tunog at magandang pakinggan.
Okay. So yan lamang po yung naging resulta ng aking pag-aaral. Igorota. Okay, sa mga natuklasan sa aking mga suliranin ay napagtanto natin na mayaman ang mga bugtong ng Kankanay Benguet sa mga estilistika. Ang mga bugtong din ng Kankanay Benguet ay may sariling katangian na kakikitaan ng kanilang identidad. Ngayon, bilang rekomendasyon, siguro mabuti nga talagang gamitin sa pagtuturo sa ilang pangunahing asignatura ng bachelor ng sining sa Pilipino ang estilistika. At bukod sa ginamit na binagong modelo ng mananaliksik or ginamit ko, maaaring gamitin din yung ibang mga modelo. Actually, marami pang modelo eh. Pero ito yung pinili ko. Mas maganda rin dahil hindi ko nga sinuri dito yung graphology sa modelo ni Alabi. Kung kaya maganda rin sila na hindi nasuri sa pag-aaral natin. Maganda rin, total, lagi natin binabanggit nung kaninang umaga pa na may Kankanay ang Mountain Province o sa mga bugtong ng Kankanay ng Mountain Province. At maging sa ibang bugtong ng ibang lugar sa mundo. Sabi ko nga kanina, bawat analitikan. Yan lamang po at nakamuha ng wow sa inyong pagtutulong.